Magandang araw sa inyo lahat guys, isang mapagpalang araw sa inyo. Another day, another spearfishing adventure. Tara, samahan niyo kami guys sa aming panibagong pagdayo dito sa Jan's Reef at subaybayan at panoorin ang buong kaganapan sa episode na ito. At bago ka pa lamang guys napadpad sa ating channel, huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. So tara, let's go! At eto na nga guys, drop na tayo kagad. Pasensya na kayo guys kung hindi tayo nakapag-intro. Gawa ng habang ina-edit natin yung video na to ay aksidente nating na-delete yung clip nung nag-i-intro tayo. Pero kahit papano, tuloy pa rin tayo guys sa pamamana. At dito guys, nag-warm up dive muna tayo dito sa mababaw na part lang ng bato na to. Tapos guys, sa unahan nito may kuweba sa baba. Hindi ko muna guys tiningnan yung kuweba para hindi mabulabog yung mga isda doon sa kanal. Kasi warm up pa lang naman natin. At eto, may nagpapakita na kagad guys na isang Bigaya Emperor. Pero alam naman natin yan guys na medyo mahirap hulihin yung Bigaya Emperor. Kasi nga hindi ito ganun kaamo. Medyo may distansya kapag nakapwesto itong isda na to. Pero kahit papano ayos naman guys yung mga naging warm up natin. So malinaw yung ilalim ng tubig at maganda din guys yung current, kaya tuloy-tuloy tayo sa pamamana. At eto na nga guys, dahan-dahan na natin guys na sinilip itong kanal na to. Tinignan natin kung may laman. Kasi guys, ito yung kanal na to, kung makikita nyo guys sa mga nakaraang video natin, pinapasok ko tong kanal na to. Pero noong mga oras na to guys, walang isda sa oras na to, walang pumasok kahit mga sweet lips or red bass, kaya hindi na natin guys tinuloy yung pagpasok sa kanal na to, kaya hanap na lang tayo ng ibang pwedeng panain. At dito guys, pag lingon ko sa right side, nandun yung grupo ng Bigaya Emperor, kaya dahan-dahan natin guys ginapang at nagpatago sa mga bato dahil medyo hindi talaga guys lumalapit itong isda na to, kaya ginawa na lang natin guys ng paraan para lumapit. At dito nakahanap ako guys ng bato na pwedeng cover para hindi tayo mahalata. At eto, medyo lumalapit naman guys pero hindi pa rin ganun kalapit, medyo nakadistansya pa rin. Tapos trinay natin to guys panain ng long shot, pero ayun, tinamaan sa may bandang buntot at nakapunit. Sayang. Ay, binayad tunod. Ayan. Hindi siya dinagos ng shop guys. Kaya single wrap kasi tayo. Medyo maaga naman kami guys nagsimula ng mag-dive, pero dito sa part na to wala talaga kami guys makitang isda dahil malabo at medyo maagos guys yung mga oras na to. Kaya dito kami guys sa part ng hindi masyado tinatamaan ng agos. At eto guys yung naging unang isda natin. So tinagaan na natin to guys na panain para kahit papano hindi na tayo masiro, dahil yung unang tira natin nakawala pa yung unang tira natin. So dito ambush muna tayo, antay tayo guys ng pwede nating mapana. Dito lang to guys sa mababaw lang. At eto guys, wala talagang dumadaang good size or anumang klaseng pelagic. At dito nagtitingala-tingala pa ako, wala talagang dumadaan. At dito may nakakuha ng attention ko, itong isang rabbit fish, kaya kinuha na natin. Sa ilang oras na rin guys tayong nagda-dive at wala tayong nakikitang isda, kaya sinagaan na natin to. Isang rabbit fish kasi good size na rin at pwede na rin guys pang ulam.
At pagkatapos natin guys, ma-secure yung isda, dito abante tayo. At drop tayo ulit guys dito sa medyo malalim na part. May nakita ko guys ditong isang unicorn fish, 3 peraso, malalaki. Pero nung pag-drop ko, hindi na yung surahan yung nakita ko. At ito, isa ng ahas yung nasa harap ko. Hindi naman sana ako takot guys sa ahas, pero syempre nakakairita lang naman talaga kapag lumalapit. Syempre ahas pa rin naman yan guys, isa sa pinakamakamandag, kaya iwasan na lang natin. Hindi naman tayo takot sa ahas, pero syempre safety first, di ba? At dito naman guys sa panibagong sisid, at dito may nakita kong isang uri ng grouper na mailap din guys kapag ina-ambush. At dito trinay natin guys ulit na i-dive bomb. At ayun, tinamaan naman sana guys, kaso nakapunit pa rin. Nakawala, sayang. Dalawa na yung nakawala natin na isda. Medyo minamalas tayo sa araw na to, kaya bawi pa rin tayo guys sa susunod na dive. At eto nga guys, lumipat na kami ng spot. At dito nung pag lapit ko kay Broly ito, nakahuli na siya ng isang malaking Maori sea perch, tumitimbang ng 6 na kilo. So dito guys, tuloy tayo sa pagpunta sa spot na kung saan makakahuli tayo. At dito ginapang ko naman guys itong mataas na parte ng bato. May mga sweet lips kasi dito guys. At dito napansin ko yung 3 pirasong sweet lips, at dahan-dahan ko guys na ginapang pababa. At makuha natin guys yung tamang distansya para mapana natin itong sweet lips na to. At eto guys, nung makita ko na guys yung position nung isda, eto tinuloy ko na guys yung pagbaba para maklose natin yung gap at makapagtira tayo. At dito na nga guys, nakapagkita yung medyo mas malaki. Tapos sabay-sabay na guys lumabas yung 3, at tinarget clock ko na itong mas malaki. At ayun, hindi pa rin tinamaan. Grabe, malas talaga tayo guys sa araw na to. Kaya may mga times talaga guys na ganun, hindi naman 100% yung accuracy natin. Minsan inaabot din talaga tayo guys ng medyo error. Kaya bawi na lang tayo guys sa susunod na dive. May mga isda naman talaga guys na para sa atin. Tapos ano pang hanip? Ano ko lang sapat? Hanip. At dito naman guys, nakapunta na kami sa tawid na bahura. At dito nagset ako kagad guys ng ambush kasi maraming bait fish sa ibabaw. Tapos dito antay lang tayo ng may lalapit na pelagic or kung ano man na klaseng isda. At eto guys, pagtingin ko, isang malaking dogtot yung lumapit sa akin. Medyo mabagal guys yung langoy ng dogtot na to, kaya sinalubong ko na. Tapos yung na-meet natin yung distance, ayun, sa pool. Isang malaking dogtot tuna guys, tumitimbang ng 5 kilos. So pwede na, good size na guys, malaki na. Dugtot. At nung hinahatak na natin to guys, yung dugtot na to, nakita ko yung flopper ko nakalabas na guys. Kaya nung pagkahawa ko nung
shaft at tinusok ko ulit guys kasi para safe, hindi makawala. Lumaki na yung sugat sa isda na to gawa ng nakasabit yung shooting line natin dun sa mga corals at binalibag pa naman itong mga shaft natin. Buti na lang guys, hindi na baliko, matibay naman yung shaft natin. Woo! Thank you Lord. Thank you sa blessings. Pati ra tagig yan. Ha? Pati ko lang tagig yan. Ito ba siya sinagan? Bayo. Woo! Ayos. Dito naman guys, same spot pa rin. So drop tayo ulit at ambush tayo guys ulit ng isda na pwede nating mapana. Tapos guys, nung paglingon ko, may dogtooth tuna na pala guys na nakaharap sa akin. Hindi ko lang napansin nung pag-drop natin. At eto, mabagal lang naman guys yung galaw niya. Kaya eto, nag-fish call ako at nag-steady na lang guys sa kung saan ako nakadapa. At eto, napansin niya na ako guys. Tapos dahan-dahan din siyang lumapit papunta sa akin. Tapos nung malapit na, sinalubong ko na ito guys. At ayun, sa pool. Sa hindi inaasahan guys na pangyayari, nababa natin yung tutok at sa may bandang tiyan tinamaan. Grabe yung hatak niya dito guys. Ito pa naman guys yung klase ng isda na malambot lang naman yung laman niya, kaya madali mapunit. Hindi na rin talaga ako guys nag-expect na mahuli ko yung isda na yun gawa ng sa may bandang tiyan tinamaan. Alam ko naman guys na makakatakas yun kasi mapupunit. At syempre may halong panghihinayang. Ganun naman talaga guys yung spearfishing, meron talagang hindi may iwasan na error. Nakatangkas pa. Pero syempre, ganun talaga yung pangingisda guys. Merong huli at meron namang hindi na huli. Mapapasabi ka na lang talaga ng bawi na lang talaga next time. Grabe, sobrang bilis nung takbo niya. Halos konti na lang guys yung natira sa 50 meters natin na reel line. Grabe. Malaki na rin guys yung dogtooth na yun. Mas malaki guys sa unang nahuli natin. Mali yung tinamaan. Siguro sa mga estimate ko guys, abutin din guys ng 8 to 9 kilos. Malaki na sana. Pero syempre, sayang. Ay. Guys, what's up? Magandang hapon na sa inyo. Magandang hapon sa inyo. At catch report, ito yung nahuli namin ngayon guys. Ito. Yung Maori, isang dogtooth, tsaka kingmak. Sayang sana guys yung yung dogtooth nakawala. Grabe, sayang. Nung nung time kasi pag ilalim natin, hindi natin napansin. Tapos nag-drop tayo ulit. Nag-ambush tayo. Tapos nung pag-ambush natin, sumalubong pa sana. Kaso para siguro guys na na blue water syndrome tayo, siguro akala natin medyo malapit na, pero nung pagpada ko medyo malayo pa, tinamaan guys sa may parting tiyan kaya napunit. Grabe, malaki sana, pero kahit paano nakauli pa rin tayo. So syempre yun yung importante, naka tayo ng safe isda lang yan. Next time makakauli rin tayo. Ay, si Borolito nandun pa. So shoutout guys sa mga spearo natin dyan na mga namamana ngayong araw. Ingat po kayo palagi para
safe lang pag safe lang makauwi sa ating mga pamilya. Oras na doon eh, alas 2. Bago pa alas 2. Ayun ba na malas 3 na siguro. Siguro guys mag-alas 3 na, kaya uwi na kami. At gutom na rin ako. Kanina nalubat yung camera natin, dinaanan pa ako ng ng bluefin. Sa kagustuhan kong ma stone shot. Hindi tuloy tinamaan. Wisit na yan. Grabe. Grabing nakita natin isda. Dalawang di bali nga pala 3 mintis pala. Pero ganyan talaga. Ganun talaga yung buhay. Minsan para sa'yo, minsan hindi naman. Kaya bawi na lang yung susunod. Uwi na kami guys. Yo. Yun. Magyan, nakadali pa kami. Hapon na. Di pa kami dali. Guys, ibebenta natin yung isda. At tingnan natin kung ilan yung mabibenta natin. Guys, at eto nabenta na namin yung isda. At eto, dahil sa may nagre-request guys ng ating viewers na ipakita din doon natin guys yung benta natin. Ito yung benta natin guys. 3,260. Yan yung benta natin ngayon guys, diba? Ito. Kaya sa mga nagsasabing madali ang pamamana, wala, mahirap din guys. So yun lang guys, ang buong kaganapan sa episode na to. At syempre, kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mga magpapa-shoutout po, mag-comment lang po kayo sa video na to para sa next episode ma-shoutout ko po kayo. So yun lamang guys, maraming salamat. Keep safe and drive safe sa inyong lahat. Sheesh.